Magandang umaga po. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at mapapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Pedro chapter 3. Ikalang Pedro chapter 3, verse 9. Chapter 3, verse 9. Ikalang Pedro chapter 3, verse 9. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. It's the expression of God's heart. Ito po yung pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Lahat ay dumating sa pagsisisi. It's God's heart. Right? Ito po yung puso ng Diyos. Kailangan ipagkaiba natin ang pagsisisi ng makasalanan para sa kaligtasan at ang patuloy na pagsisisi ng isang Kristiyanong matuwid na iniligtas na. We need to, today we think about the repentance, two kind of repentance. Sa araw na ito, pag-isipan po natin yung dalawang uri ng pagsisisi. The first, there is a repentance. Repentance of a sinner. Una, meron pong pagsisisi ng makasalanan. And there is also repentance of a righteous. At meron din pong pagsisisi ng matuwid. Magkaiba, we need to discern where. Kailangan po natin itong makilalang mabuti. Then you will not confuse. Kung gayon kayo po hindi malilito. What's the repentance of a sinner? Ano po ba yung pagsisisi ng makasalanan? To a sinner, right? God is a judge. Para sa isang makasalanan, ang Diyos po ay hukom. So sinner need a repentance to get the salvation. Kaya ang makasalanan po, kailangan niya ng pagsisisi upang magkaroon ng kaligtasan. But this repentance, just a one-time repentance in your life. Pero ang pagsisisi na ito, isang beses lamang sa iyong buhay. So when sinner repent, sinner can get the salvation. Kaya kapag ang makasalanan ay nagsisi, magkakaroon siya ng kaligtasan.
if what's the repentance of righteous? Kung gayon, ano po yung pagsisisi ng matuwid? The righteous means already saved Christian. Yung matuwid, ibig sabihin, taong naligtas na po na To save Kristiyano. the Christian, right? God already became Father. Para sa isang ligtas na Kristiyano, ang Diyos po ay naging ama na. Because when we get the salvation, we became children of God. Right? Dahil nang magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo po ay naging anak ng Diyos. But save the righteous also need repentance. Pero yung matuwid, kailangan niya din po ng pagsisisi. It's for the fellowship with God. Pero ito po yung fellowship sa Diyos. Through this repentance, saved Christian can recover the fellowship with God. Sa magitan ng pagsisisi na ito, yung mga ligtas na Kristiyano, maibabalik nila ang fellowship sa Diyos. But it's not just a one-time repentance in our life. Pero hindi po ito isang beses na pagsisisi sa ating buhay. It needed to repeat. Ito po ay kailangan ng paulit-ulit. So whenever we have a sin after salvation, we have to repent our sin repeatedly. Sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pagkakasala, pagkatapos maligtas, kailangan po natin ng pagsisisi. Naintindihan? Naintindihan niyo po? You have to discern well. Kailangan niyo po yung makilalang mabuti. Okay, so this time we think about these two kind of repentance. Sa oras na ito, pag-isipan natin yung dalawang uri po ng pagsisisi. Kung hindi ito may pagkaiba, maring malito at subukang magkamirang kaligtasan sa pangitan ng patuloy na pagsisisi. Ito ay parang hindi paniniwala sa katotohanan na pinatawadan na ni Jesus ang aking mga kasalanan sa hinaharap. Right? We already know, right? Jesus Christ already redeemed our future sin. Nalalaman naman po natin at pinatawad na po ni Jesus yung ating kasalanan sa kinabukasan. But many people, right, don't discern this to repentance. Right? Pero maraming tao po hindi nila nalalaman yung pagkakaiba ng dalawang pagsisisi na ito. That's why through this repentance, many people try to be saved. Kaya sa magitan ng paulit-ulit na pagsisisi, maraming taong sinusubukang maligtas. But you know, right? Only the one-time repentance of a sinner is needed to be saved. Pero nalalaman natin na isang beses lamang po na pagsisisi ng makasalanan po yung kailangan para maligtas. Una, pag-isipan natin, pagsisisi ng isang makasalanan na hindi pa ligtas. Yan po, buksan mo ang Biblia, Marcos chapter 1, Marcos chapter 1. Marcos chapter 1, verse 15. Marcos chapter 1, 15. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang karya ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, right? Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Una, kailangan kayo'y magsisi, right? Because it's the way of salvation, right? Dahil ito po yung paraan ng kaligtasan. Ito ay isang beses lamang na pagsisisi sa buong buhay. Isang beses, right? Ang pagsisising ito ay ang pagsisisi na maring maging anak ng Diyos ang makasalanan. Ang pangunahing punto ng mga turo ng apostol ay ang pagsisisi at pananampalataya. Gawa chapter 20, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 20. 20 verse 21. Gawa 20 verse 21. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ko ipinagkait na Okay po, 21. Okay. Na nagpatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego
tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. It was a teaching of Apostle, right? Ito po yung turo ni Apostol Pablo In the early church, right? sa naunang church po. tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos, right? Whenever we have the Bible seminar, right? At first we learn the living of God, right? God is right. Sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible seminar, unang pinag-aaralan po natin ang buhay na Diyos, di ba po? Tama, God is really alive. Right? Ang Diyos ay talagang buhay. We can find the many evidence through the Bible. Matatagpuan natin yung maraming katibayan sa Biblia. And then the fourth session we learn about our sin. At sa ika-4 na session, matututunan natin yung ating kasalanan. Then we reflect our sin before leaving God, right? At makikita natin yung ating kasalanan sa harapan ng buhay na Diyos. Then we come to the repentance, right? At darating po tayo sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos, right? Tungo sa Diyos. But it doesn't mean, we come to the repentance, we are already saved, right? It doesn't mean, right? Pero hindi po ito nangangahulugan na kapag dumating tayo sa pagsisisi, ligtas na tayo. It's just a requirement to be saved. Yan lang po yung kinakailangan para maligtas. Pagkatapos, pagsisisi, anong kailangan? Pananampalataya, right? Pananampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Apo ba? That's why it was a teaching about the apostle in the early church. Kaya ito po yung turo ng mga apostol sa naunang church. At sinabi ni Jesus, right? Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Because it's the way of salvation. Dahil ito po yung paraan ng kaligtasan. Walang tunay na kaligtasan kung walang pagsisisi. It's really important. Walang tunay na kaligtasan kung walang pagsisisi. Gawa chapter 3, also 19, chapter 3, 19. Gawa chapter 3, 19. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Here also, right? Magsisi kayo. At magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Right? Gawa chapter 2 also, Buksamuang Biblia, Gawa chapter 2, 37 and 38. Gawa chapter 2, 37 and 38. Gawa chapter 2, also basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig nila ito, nasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 37, right? Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. Bakit? They also listen to the word of God, right? Sila din po nakapakinig ng salita ng Diyos. They understood God is right. Naunawaan nila na ang Diyos ay buhay. They understood their sin. Naunawaan din nila ang kanilang kasalanan. Kaya nasaktan ang kanilang puso. Sinabi kay Pedro, right? Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Right? Anong dapat namin gawin? It's the expression of their repentance. Ito po yung pagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Tama po? Anong dapat namin gawin? I don't want to go to hell. Ayaw naming mapunta sa impyerno. Anong dapat namin gawin? Right? Sinabi ni Pedro, magsisi kayo. Right? Upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Kapag tayo'y nagsisisi, maaari nating paniwalaan ang Ebanghelyo. Pagkatapos, maaari nating makamtan ang pagpapatawad ng mga kasalanan. That's why, una,
kailangan pagsisisi. Right? Upang magkaroon ng kaligtasan. Kung ganun, ano ang tunay na pagsisisi? Ano ang tunay na pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagbabalik sa Diyos. Pagbabalik sa Diyos. Isaiah 55, buksan mo ang Biblia. Isaiah 55, 7. Pagbabalik sa Diyos. Isaiah 55, 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-isip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Tama? Manumbalik siya sa Panginoon. Manumbalik siya sa Panginoon. Ito ay tunay na pagsisisi. Sa buong buhay natin, namuhay tayo sa daan ng kasalanan ayon sa sarili nating mga iniisip. Tama po ba? Kaya sinabi ng Biblia, verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng lingko ang kanyang mga pag-iisip. Pagkatapos, manumbalik siya sa Panginoon. Right? Ang pagsisisi ay ang pag-yutan mula sa aking daan at pagbabalik sa Diyos. Right? We have lived our life according to our own way, right? Nabuhay na po tayo sa ating buhay ayon sa ating mga lakad. According to our sinful nature. Ayon sa ating likas na kasalanan. Ano ang tunay na pagsisisi? It's a U-turn. Yung mag-U-turn po. God is here. We forsake our own way. Na talikuran natin yung ating sariling daan. We return to God. At babalik tayo sa Diyos. It's a real repentance. Yan po yung tunay na pagsisisi. May halimbawa sa Biblia, you know the story about the lost son. Alam niyo po yung alibughang anak. The parable of a lost son of Jesus Christ. Yung talinghaga ng alibughang anak na sinabi ni Jesus. One day the son, right, left his father, right? Isang araw yung anak po, iniwan niya yung kanyang ama. He went to this world. Pumunta siya sa sanlibutan ito. He enjoyed this world. Nagpakasasa siya sa mundong ito. He used all the money he had. Inubos niya lahat ng pera na meron siya. He fall into this world, right? At nahulog siya sa sanlibutan ito. After he stumbled completely, he decided to return to his father. At pagkatapos ng ganap na matisod po, nagpasya siyang bumalik sa kanyang ama. Sinabi niya, buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. Verse 18 hanggang 20. 18 hanggang 20. Lucas 15, verse 18 hanggang 20. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Tama? Sinabi niya, verse 18, titinding ako at pupunta sa aking ama. Verse 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Right? It's the repentance, right? Ito po'y pagsisisi. Tama po ba? Then his father, right?
received him, right? Pagkatapos, tinanggap siya ng kanyang ama. Yeah, it's the image of salvation, right? Ito po'y larawan ng kaligtasan. So the real repentance, return to God, Kaya yung tunay na pagsisisi, pagbalik sa Panginoon, sa Diyos. At ang tunay na pagsisisi ay ang paglisan sa kasalanan. Paglisan sa kasalanan. Unang Thessalonian chapter 1. Unang Thessalonian chapter 1. verse 9. Unang Thessalonica chapter 1 verse 9. Unang Thessalonica chapter 1 verse 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. It says about Thessalonian saint. Sinasabi po dito yung mga banal sa Thessalonica. Kung paanong bumalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyosan. Mula sa mga Diyosan. Right? Korean translate said, they forsake the idol. Sa Korean na pagsasalin po, tinalikuran nila yung kanilang Diyos-Diyosan. They return to God by forsaking idol. Nanumbalik sila sa Diyos sa magitan ng pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. They knew, yes, worshiping idol was a sin before God, right? Dahil nalalaman nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay kasalanan sa Diyos. That's why they decide to forsake their sin. Kaya nagpasya po silang tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang ilan ay hindi lubos na nagsisisi dahil ayaw nilang talikuran ang kanilang sariling paraan. That's why many people cannot get the real salvation because they don't want to give up their sin. Kaya maraming tao po yung hindi po nagkakaroon ng kaligtasan sapagkat hindi po nila isinusuko yung kanilang kasalanan. Sometimes it happens right when we have the Bible seminar. Minsan nangyayari po ito sa tuwing nagdadaos tayo ng Bible seminar. Yeah, they listen well until sin session. Para po bang nakikinig silang mabuti hanggang sa fourth session. They understand their sin. Naunawaan, naintindihan nila yung kanilang kasalanan. But just understand their sin doesn't mean they come to the repentance. Pero yung pagkaunawa lang nila sa kasalanan po, hindi ito nangangahulugan sa kaligtasan, sa pagsisisi. They need to have the heart to forsake their sin. Kailangan nilang magkaroon ng puso na tumalikod sa kanilang kasalanan. But they don't want to give up their sin. Pero ayaw po nilang aminin yung kanilang kasalanan. It hindered real repentance, right? Ito yung humahadlang sa kanilang pagsisisi. For example, there is somebody who enjoy this world with the elderly friend. They always drink together. Halimbawa, mayroon pong isa talaga na nagsasaya kasama ng kanyang mga kaibigan, palaging nagiinom. But they fear, if they got the salvation, maybe I cannot continue drink together with my friend. Pero natakot siya marahil kapag sila ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi na ako magkakaroon ng pagpapatuloy na makipag-inuman sa kanila. Right? He's not ready to forsake sin, right? Hindi pa siya handang talikuran yung kasalanan, tama po? He has a heart, I will continue sin. Kaya meron siyang puso, ipagpapatuloy ko yung kasalanan. That's why even though they listen to the gospel cannot enter to their heart. Kaya kahit na nakapakinig siya ng ebanghelyo, yung ebanghelyo po hindi naman pumasok sa kanyang puso. Because they don't come to the real repentance. Dahil hindi pa siya dumadating sa tunay na pagsisisi. Some people fear, they are Catholic. May mga tao naman po na natatakot sa katunayan, isa sang Katoliko. If I believe, if I accept the gospel, maybe I will be persecuted by our Catholic family. Kapag naniwala ako, tinanggap ko yung ebanghelyo, marahil usigin ako ng mga Katolikong kapamilya. They fear, right? Kaya natatakot po sila. That's why it hinders the repentance. Kaya ito yung humahadlang sa tunay na pagsisisi. There are many reasons why they come to the
they don't come to the real repentance. Napakaraming kadahilanan po kung bakit hindi sila dumarating sa pagsisisi. Upang makamit ang tunay na pagsisisi, kailangan nating malaman ng tama kung ano ang aking kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang pananampalataya na walang pagsisisi ay maaaring maging peking pananampalataya. Alam mo ba? Peking pananampalataya. Not real faith. Hindi tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya na walang pagsisisi ay maaaring maging peking pananampalataya. Peking. Of course, peking pananampalataya cannot be saved, right? Siyempre po, yung peking pananampalataya, hindi po maliligtas. Let's suppose there is a person who poured into the water. Pagpalagay natin na merong isang taong nahulog sa tubig. May tubig. May tao poured into the water. Meron pong tao ditong nahulog. What will this man will ask in this situation? Sa ganitong kalagayan po, ano po yung hihilingin ng taong ito? What will he ask? Ano po yung kanyang hihilingin? What will he think about? Ano po yung kanyang pag-iisipan o isasalang-alang? If I goes out the water, I will do some business. Kapag ako, isipin niya ba na kapag ako ay nakalis sa tubig nito, gagawa ko ng business? I have to success this world. Kailangan ko magtagumpay sa mundong ito. Will he think about it? Ganun po ba yung kanyang iisipin? Tomorrow, I will enjoy with my friend in this world. O bukas, magsasaya ako kasama ng aking mga kaibigan. Will he think about it? Ganun po ba yung kanyang iisipin? What will he think about? Ano po yung kanyang iisipin? He don't think any other thing, right? Wala na po siyang ibang Only he pag-iisipan. want to be saved, right? Ang gusto niya lang po, maligtas. Save me. Iligtas mo ako. He just cry out, save me, please help me. Siya'y dadaing lamang, pakiusap, iligtas mo ako. He don't think of worldly thing, right? Hindi niya na po isipin yung makamundong bagay. Tama po ba? Because if he knows his situation, he just focus on how to be saved from this situation. Nalalaman niya yung kanyang kalagayan po, ang kanyang iisipin lamang ay kung paano siya maliligtas sa kanyang kalagayan. We listen to the Bible seminar, right? Tayo po nakapakinig ng Bible seminar. Tama po? Then they know their situation before God. At malalaman niya yung kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Right? It's clear they are sinner before God. At malinaw na siya ay isang makasalanan sa In harapan the ng Bible, Diyos. sinner is the one who will go to eternal hell. Sinasabi ng Biblia, ibig sabihin ng makasalanan, patungo siya sa impyerno. If they really believe that situation, what will they do? At kung talagang naniniwala siya sa ganoong sitwasyon, ano yung kanyang gagawin? I have to continue this sin. I have to enjoy this sin. Kailangan kong magpatuloy sa pagsaya sa kasalanang ito. I have to do many business. Kailangan kong gawin yung napakaraming I have mga to succeed in business. this world. Kailangan kong magtagumpay sa mundong ito. What's more important, right? Ano po yung mas mahalaga? What he have to focus on? Ano yung kailangan niyang pagtuunan? He have to focus on how to be saved from this situation. Kailangan niyang pagtuunan kung paano siya maliligtas sa kalagayang ito. Sometimes it happen, right? After sin session, they admit they are sinner. Minsan po, nangyayari po pagkatapos ng kaligtas ng sensation, inaamin niyang makasalanan siya. Even they admit, because of my sin, maybe I will go to hell. At inaamin niya din po na maging sa kanyang mga kasalanan, mapupunta siya sa impyerno. So you have to come tomorrow. You can be saved tomorrow. Kung gayon, kailangan mong bumalik bukas para maligtas ka. But some say, but tomorrow I'm so busy. Pero sinasabi po ng iba, bukas, abala ako. I have some appointment. Meron akong lakad.
Is it real repentance? Kung gayon, tunay ba itong pagsisisi? They still don't know their situation. Hindi pa rin niya alam yung kanyang kalagayan. What will happen if they made accident tomorrow? Anong mangyayari kung siya'y maaksidente bukas? Yeah. When I when I listened to the Bible seminar before I got the salvation, I experienced Nung ako po ay makapakinig ng Bible seminar, bago po ako maligtas, na ranasan ko po. I could realize, understand, I am really sinner who will go to hell. At napagtanto ko po na ako isang makasalanang patungo sa walang hanggang impyerno. But I can listen to the gospel tomorrow. Pero yung ebanghelyo ay papakinggan ko po bukas. But at that night, I really fear. Subalit ng gabing iyon, talagang takot na takot po ako. If I tomorrow daytime, if I made accident, I will go to hell. Kung bukas ng umaga, kapag na-aksidente ako, mapupunta ako sa impyerno. Automatically, I pray to God. Kaya automatic po nanalangin ako sa God, Diyos. please keep me to be saved Diyos, until I listen to the gospel. pakiusap, ingatan mo kong ligtas para hanggang sa makapakinig ako ng 5th session. Right? It's repentance, right? Yan po yung pusong nagsisisi. So, ang pananampalataya na walang pagsisisi ay maaaring maging peking pananampalataya. May isang tao na hindi nalunod sa tubig, ngunit posible bang siya ay naligtas mula sa tubig? Naintindihan? May question? May isang tao na hindi nalunod sa tubig. Hindi nalunod sa tubig. Ngunit, posible bang siya ay naligtas mula sa tubig? Ibig sabihin niya, paano maliligtas mula sa impyerno ang isang taong hindi pa kailanman nakakita sa kanyang pagiging makasalanan at hindi humingi ng kaligtasan. Okay, use my lap. The man who fall into the water, right? Drown into the water, right? Ito po yung taong nahulog sa tubig, di ba po? Yeah. Then he cried out, right? Pagkatapos dadaing po siya. Please help me, please save me. Pakiusap, iligtas mo, pakiusap, tulungan mo Then ko. somebody save him from the water. At merong magliligtas sa kanya mula sa tubig. Then we can say that he got the salvation from this water, right? Kung gayon masasabi natin, nagkaroon siya ng kaligtasan mula sa tubig na ito. But let's put this man is not in the water. Pero pagpalagay natin yung taong ito, wala siya sa tubig. Is it possible this man is saved from the water? Kung gayon, posible ba na yung taong ito ay maligtas mula sa tubig? No relate, right? Not possible, right? Hindi po yun maaari. It means, many people they don't have an experience to fall into the water. Ibig sabihin, maraming tao po yung hindi naman naranasang mahulog sa tubig. It means that they never had a real repentance. Ibig sabihin, hindi naman sila talaga nagkaroon ng tunay na They pagsisisi. never thought they are sinner who will go to hell. At kailanman hindi nila naisip na mapupunta pala sila sa impyerno. But they just have a knowledge of the gospel. Pero ang meron lamang sila, kaalaman ng ebanghelyo. Oh, Jesus, He saved me. Niligtas ako ni Jesus. He solved all my sin. Nilutas niya lahat ng aking kasalanan. Right? Anybody can have this knowledge, right? Sino mang tao pwedeng magkaroon ng ganitong kaalaman? But they never had experience. They are sinner who will go to hell. Pero kailanman ay hindi sila nagkaroon ng karanasan na sila pala ay mapupunta sa impyerno. It's like they never fall into the water. Yun po'y katulad lamang ng hindi talaga sila nahulog sa tubig. They never had a real repentance. Wala talaga silang tunay na They just pagsisisi. have the knowledge of the gospel. Ang meron lang sila kaalaman ng ebanghelyo. It make a peking pananampalataya. Ito po yung nagiging peking pananampalataya.
dapat makasama ang pagsisisya pananampalataya. Ikalawang Korinto chapter 7, Ikalawang Korinto chapter 7, verse 10. Ikalawang Korinto chapter 7, verse 10. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ang kalungkutang naayon sa Diyos. Each of the when we understand our sin through the Bible, we have a great concern, right? Nung naintindihan po natin yung ating kasalanan sa magitan ng Biblia, nagkakaroon tayo ng malaking pag-aalala. It's a godly sorrow. Yan po yung kalungkutang naayon sa Diyos. Ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan, right? It's a really needed sorrow. Ito ay kinakailangan po talagang kalungkutan. Because it make real repentance, right? At dahil ito po yung nagiging tunay na And then pagsisisi. it can lead to the true salvation. At ito po ay tungo sa kaligtasan. May mga pagkakataon na hindi naganap ang tunay na pagsisisi. Kung iniisip ng isang tao na siya ay naligtas kahit hindi pa siya tunay na naligtas. Hindi siya makarating sa tunay na pagsisisi. That's why, there are two kind of people who listen to the Bible seminar. Kaya alam niyo po, may dalawang uri ng tao na nakikinig ng Bible seminar. The one kind, Yung isa po, they already have attended other church for a siya long ay time. dumalo na sa isang church sa mahabang panahon. Then they think they are already saved through, for example, prayer for acceptance. At iniisip niya na siya ay ligtas na dahil sa panalangin ng pagtanggap. That's why they think they are already saved. Kaya ang akala niya, ligtas na siya. That's why even though they listen to the sin, the word of God cannot enter their heart. Kaya kahit na nakakapakinig siya ng tungkol sa kasalanan, yung salita ng Diyos hindi naman pumapasok sa kanyang puso. They cannot come to the real repentance. Hindi siya dumarating sa tunay na pagsisisi. That's why they are very difficult to be saved. Kaya siya ay napakahirap maligtas. At kapag iniisip ng isang tao na siya ay matuwid at hindi na kailangan magsisi, mairam na maganap ang tunay na pagsisisi. And there are some people, right? They think they are already righteous. At meron naman pong iniisip nilang sila'y matuwid na. They think they are good person. Iniisip niyang siya'y mabuting tao. That's why I don't need any repentance. Kaya nga hindi ko kailangan ng anumang pagsisisi. That's why they are very difficult to be saved. Kaya nga po sila po ay napakahirap maligtas. At ang isang taong naniniwala sa ibang ebanghelyo ay may hirap pang makarating sa tunay na pagsisisi. Okay? Actually, many people, they believe in other gospel. Sa katunayan po, maraming tao po naniniwala sila sa ibang And they ebanghelyo. think they are already saved by believing other gospel. At iniisip nilang sila'y ligtas na dahil po sa kanilang paniniwala sa ibang That's why ebanghelyo. they cannot come to the real repentance. Kaya hindi po sila dumarating sa tunay na pagsisisi. May halimbawa na isang taong hindi naligtas dahil sa kawalan ng tunay na pagsisisi. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 13, verse 18. Matthew chapter 13, 18 hanggang 23. 18 hanggang 23. Matthew chapter 13, 18 hanggang 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pakinggan ninyo ang talinghaga ng mga asik.
Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inunawa, darating ang masama at agawin ang naiasik sa kanyang puso, ito ang naiasik sa tabing daan. Ang napasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayunmay hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Ito ay ang talinghaga ng 망하하식. There are four situations, right? Four situations. Meron po ditong 4 na sitwasyon. Here the scattered seed is the preaching the word. Dito po yung pag-aasik ng binhi, yung pangangaral ng salita. The important thing to where the seed was scattered. Ang malagang bagay dito, kung saan naihasik yung binhi. It determines salvation. Ito yung magtatakda ng kaligtasan. The place, the field, symbolize man's heart, our heart. Yung lupa po, kumakatawan nito sa puso ng tao. Una, right? Verse 19, right? Sa tabing, naihasik sa tabingdan. Tabingdan, ano ang tabingdan? Very strong, hard, right? Hard. Yan po ay matigas. That's why the seed cannot be planted, right? Kaya hindi po doon maitatanim ang binhi. It's a very stubborn heart. It Yan- symbolizes stubborn heart. Kumakatawan po yan sa matigas na puso. That's why the word of God cannot enter to their heart, right? Kaya yung salita ng Diyos ay hindi pumapasok sa kanyang Even puso. though they learn about their sin, they don't accept it. Kahit na pag-aaralan nila yung tungkol sa kasalanan, hindi niya ito tinatanggap. I'm okay, no problem. Ayos lang ako, walang problema. Very stubborn, right? Napakatigas po. Cannot come to repentance, right? Hindi po siya darating sa pagsisisi. Cannot be saved, right? Hindi siya maliligtas. Pangalawa, verse 20, ang napahasik sa mga batuhan. Batuhan, right? Anong nangyari? Ay iyong nakikinig ng salita, right? Iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Oh, it looks right. It looks so safe. At parang okay po, di ba? It looks so accept the word of God. At para talagang tinanggap yung salita ng Diyos. May kagalakan, right? Oh, Jesus. Oh, is it true? Jesus redeem all my sins? O tinubos ni Jesus yung aking kasalanan. Masaya ako, right? It looks safe, right? At parang ligtas po, di ba? But 21, right? Gayunmay hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagal. Sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapihatian o pag-uusig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. Anong ibig sabihin? Right? There are some people, right? After Bible seminar, they are already saved. Pagkatapos ng kaligtasan po ng Bible Seminar, may mga tao po na talaga na parang mga naligtas po. But after salvation, they meet some problem. Pero pagkatapos ng kaligtasan, humarap sila sa mga They problema, suffer some oppression. nagdusa sila ng mga And they kahirapan, receive a persecution at tumanggap sila ng pag-uusig because they go to our church. dahil nagpupunta sila sa ating church. Catholic family persecute them. Inuusig sila ng kanilang katolikong kapamilya. Before I got to salvation, I don't have this kind of oppression. Bago naman ako naligtas, hindi ako nagkaroon ng ganitong uri ng pag-uusig. I didn't receive a persecution. Hindi pa ako tumatanggap ng pag-uusig. It's better I don't go to church. Kaya mas mabuti na hindi na lang ako pupunta sa church. This situation, right? Yung ganitong sitwasyon po, It's not real salvation. hindi po ito tunay na kaligtasan. Maybe not come to the real repentance. Marahil hindi pa siya dumadating sa tunay na Just pagsisisi. happy while listen to the good news for a while. Masaya lang po siya habang nakikinig ng ebanghelyo ng sandali. But the gospel didn't come to inside in heart. Pero yung ebanghelyo hindi talaga dumating sa loob ng kanyang puso. Pangatlo, 22, ang
napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng salibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Still, while listen to the word of God, their heart is in this world. Habang nakikinig ng salita ng Diyos, yung kanyang puso ay nandoon sa sanlibutan. They want to be rich. Gusto nilang maging They mayaman. want to earn the more money. Gusto nilang mas kumita pa ng mas maraming pera. They focus on this world. Nakatuon sila sa mundong ito. And they have a lot of concern in this world. At marami silang kabalisahan sa sanlibutan. So it hinders real repentance. Kaya umahad lang ito sa tunay na pagsisisi. Walang bunga. It means not salvation, not real salvation. Hindi po tunay na kaligtasan. Ano ang tunay na kaligtasan? 23, ang napahasing naman sa mabuting lupa. Mabuting lupa. Kailangan mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. It's a real salvation. Ito yung tunay na kaligtasan. Kailangan mabuting lupa. Ano ang mabuting lupa? It's the real repentance heart. Opo, ito yung tunay na pusong nagsisisi. If we come to the real repentance, right, the gospel can enter deeply. Kung tayo'y dumating sa tunay na pagsisisi, madali pong makakapasok ang ebanghelyo. Ang taong nakarinig ng ebanghelyo ng walang pagsisisi ay maaaring ang ebanghelyo ay maging isang simpleng kaalaman lamang sa kanya. Isang simpleng kaalaman lamang. Right? Walang anumang pagbabago sa buhay. Walang anumang pagbabago sa buhay. Right? So, if you are really saved, you will show result of salvation. Kaya kung ikaw ay talagang naligtas, magpapakita ka ng katibayan ng kaligtasan. What changed in your life after salvation? Ano yung naging pagbabago sa iyong buhay pagkatapos maligtas? Tunay ba kung naniwala sa ebanghelyo sa pamagitan ng tunay na pagsisisi? Suriin mo. Kailangan nating suriin ang ating pananampalataya. Pangalawa, Ikawalang Korinto chapter 13, verse 5. Ikawalang Korinto chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y mabigo sa pagsubok? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Subukin ninyo. Okay? Suriin natin muli ang ating pananampalataya sa pamagitan ng Grand Bible Seminar. This week, this week we have the Grand Bible Seminar. Sa linggong ito, alam niyo po, di ba, meron tayong Grand Bible Seminar. Of course, you try to evangelize the lost soul. Siyempre po, sikapin niyo po na mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. It's important, right? Yan po yung mahalaga. And also, you try to check your faith again. At subukan nyo din pong siyasatin ng inyong pananampalataya. Whether your faith is a true faith or not. Kung ang pananampalataya mo ba ay talagang tunay o hindi. Kung ang makasalanan ay hindi magsisisi, anong mangyari? Inihanda ng Diyos ang paghukom para sa mga taong hindi nagsisisi. Awit 7,
with 7, 12. With 7, 12. Okay po, 7, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at inuumang ang kanyang palaso. Kung hindi magsisi ang tao, ihasa ng Diyos ang tabang nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. How fearful it is, right? Gaano po ito nakakatakot? God prepared this thing, Inihanda ng Diyos ang bagay na ito. right? At ang makasalanan na hindi nagsisisi ay nasa kapahamakan at maaaring mamatay anumang oras. Lucas chapter 13, buksan mo ang Biblia. Lucas 13, verse 4 and 5. 4 and 5. Lucas 13, 4 and 5. Chapter 13, 4 and 5. So, basahin po natin ng sabay-sabay. O ang 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam at sila'y napatay, inakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayong magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Ang 18, sila'y namatay, right? Sinabi ni Jesus, verse 5, malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Sinner who is not saved, he can die at any time. Kaya ang makasalanang hindi po ligtas, anumang oras pwede siyang mamatay. Ang Diyos ay matiyagang naghihintay sa makasalanan upang magsisisi. Ngunit kapag ang tao ay patuloy na tumangging magsisisi hanggang sa huli, darating ang pon ng Diyos. That's why sinner must come to the repentance. Kaya ang makasalanan po ay dapat dumating sa pagsisisi. Then they can get the real salvation. Kung gayon magkakaroon siya ng tunay na kaligtasan. Ngayon, pag-isipan natin ang pagsisisi ng naligtas na Kristiyano. Sinabi ng Biblia na ang patuloy na pagsisisi ay kinakailangan kahit makatapos ng kaligtasan. Ito ay hindi isang paraan upang makamit ang kaligtasan, kundi upang may balik ang pakikisama sa Diyos. Kapag nagsasala tayo, muli, kailangan nating magsisisi. Unang Juan chapter 1, verse 9. Unang Juan chapter 1, 9. Unang Juan chapter 1, 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. You need to understand the first John was given to already saved Christian. Kailangan niyo pong maintindihan yung aklat ng unang Juan po, ibinigay sa mga ligtas na Kristiyano na. It's for the fellowship with God. Ito po yung para sa fellowship sa Diyos. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, it can be repentance, right? Ito po ay pagsisisi. It's the repentance of righteous. Ito po yung pagsisisi ng matuwid. It needed to continue repeatedly. Kailangan itong magpatuloy. Whenever we commit sin, we need to repent our sin. Sa tuwing tayo nagkakasala, kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. It's for the fellowship, recovering fellowship with God. Para po yan sa pagpapanumbalik ng fellowship sa Diyos. Ang Apocalypse chapter 2 and 3 ay mga liham na ipinadala ng Panginoon sa pitong iglesia sa Asya.
Nagtuturo ito na ang pagsisisi ay kinakailangan kahit sa mga taong naligtas na. Okay? Buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, verse 5. Revelation chapter 2, verse 5. The huling aklat. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito, malibang magsisi ka. Magsisi ka, right? It was sent to Ephesian church. Ito po'y pinadala sa iglesia ng Epeso. Ephesus church, right? Already saved the people, right? Iglesia ng Epeso, ito po'y mga taong ligtas So na. it's not the repentance of a sinner, right? Kaya hindi po ito pagsisisi ng It's a makasalanan. repentance of righteous. Ito yung pagsisisi ng matuwid. Sinabi ng Panginoon, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. But what happens if they don't repent? Pero ano pong mangyayari kapag hindi siya nagsisi? Kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Malibang magsisi ka. Anong ibig sabihin? Kung hindi tayo magsisisi, hindi tayo gagamitin ng Diyos. If sin enter to the church, sometimes, right, sin can enter to the church, right? Minsan po, di ba? Nakakapasok ang kasalanan sa loob ng church. But if church doesn't repent the sin, Pero kapag ang church po hindi nakapagsisi sa kasalanan, church allow the sin in church, pinahintulot ng church yung kasalanan sa loob ng church. anong mangyayari? God cannot use our church anymore, right? Yung church, yung Diyos po, hindi niya nagagamitin pa yung ating church. That's why the works of the Holy Spirit depart from our church. Kaya yung pagkilos po ng Espiritu Santo po, aalis ito sa church. No more will be saved through our church. At wala na pong maliligtas sa pamamagitan ng ating church. It's the moving the lampstand. Yan po yung pag-aalis ng ilawan. Malibang magsisi ka, right? Also, if you don't repent to your sin, God cannot use you anymore. At kung hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi ka na ulit gagamitin pa ng Diyos. Of course, you will not go to hell, right? Siyempre, hindi ka naman Because mapupunta sa you impyerno. are already saved. Dahil ligtas ka na po. But God, you cannot be used by God anymore. Pero hindi ka na muling magagamit pa ng Diyos. Kung nawala na ang ating unang pag-ibig, kailangan nating magsisi, right? Because Ephesus church, right, they left the first love. Dahil yung iglesia ng Epeso, iniwan nila yung unang pag-ibig. That's why our Lord said to them, repent. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y magsisi. Kung nawala na ang ating unang pag-ibig, kailangan nating magsisi. Revelation chapter 3, 19. 3:19. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lahat na aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsisi. It was sent to Laodicean church. Ito po'y ipinadala sa iglesia ng Laodicea. The problem of Laodicean church, what's the problem? Ano po yung problema ng iglesia ng Laodicea? They focus on this world. Nakatuon po sila sa sanlibutan ito. That's why our Lord said to them, Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, magsisi. If we focus on this world too much, we have to repent. kung labis tayong nakatuon po sa mundong ito, kailangan po nating magsisi. At ang pagtatapat lamang ng kasalanan ay hindi may tuturing na tunay na pagsisisi. Ang pagtalikod sa kasalanan ang tunay na pagsisisi. Kaikan 28, buksan mo ang Biblia, Kaikan 28, 13. Kaikan 28, 13. 28:13.
Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Siyang natatakim ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. It means we have to confess our sin. Ibig sabihin, kailangan po nating ipahayag yung kasalanan. Don't cover sin. Huwag pong pagtakpan ang kasalanan. Because even though you cover sin, someday God will reveal your sin. Dahil kahit na pagtakpan mo yung kasalanan, balang araw ihayag ng Diyos ang iyong kasalanan. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Not only you confess your sin, but also you have to forsake your sin. Hindi mo lamang Not only you confess your sin, but also you have to forsake. Hindi mo lamang aminin yung kasalanan mo, kundi talikuran din po ang iyong kasalanan. It's really repentance. Yan po yung tunay na pagsisisi. halimbawa bagamat nagkasala si David ng malaking kasalanan dahil sa kanyang lubos na pagsisisi, siya ay patuloy na ginagamit ng Diyos sa buong buhay niya. The first king of Israel was Saul. Yung unang hari ng Israel po, si Saul. Second king of Israel was David. Ikalawang hari ng Israel, si David. Do you know who committed more grave sin? Sa tingin niyo po sa dalawa, sino yung higit nakagawa ng malaking kasalanan? David, right? Si David po, di ba? Saul didn't commit adultery, murder. Si Saul di siya nakagawa ng pangangalunya, ng pagpatay. David committed adultery, murder. Si David po yung nakagawa ng pangangalunya at But pagpatay. Saul was disqualified, right? Pero si Saul po yung itinakwil. Tama po ba? But David was used by God until the end preciously. Pero si David, ginamit po ng Diyos na pakinabang hanggang sa huli. What make their difference? Ano yung kanilang naging pagkakaiba? Tunay na pagsisisi. David had a real repentance, right? Si David po meron siyang tunay na pagsisisi. Sa pamagitan ng tunay na pagsisisi, maaari nating maibalik ang kagalakan ng kaligtasan. Awit 51, 12. Awit 51:12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibalik mo sa akin ng kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. The Psalm of David, right? Sa pamagitan ng tunay na pagsisisi, naibalik ni David ang kagalakan ng kaligtasan, right? So, if you don't forsake your sin, you cannot restore first love. Kaya kung hindi mo tatalikuran ng iyong kasalanan, hindi mo po may babalik ang unang pag-ibig. But as soon as you forsake sin, complete, you can restore first love. Pero sa sandaling ganap mong talikuran ng kasalanan, may babalik mo ang unang pag-ibig. So, real repentance need to forsake sin, complete. Kayong tunay na pagsisisi, kailangan pong ganap na talikuran ang kasalanan. Ngunit, kung sadyang gumawa ng kasalanan, may kalakim na, disiplina, kain na magsisi. It's also important. May disiplina. Kahit na magsisi. Awit 19, verse 13. Awit 19:13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapanghas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy, magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. May mga, verse 13, right? May mga mapang-ahas na pagkakasala. Ano po? You need to understand. After salvation, we have two kind of sin.
Kailangan niyo pong maintindihan, pagkatapos maligtas, mayroon tayong dalawang uri ng kasalanan. What's two kind of sin? Ano yung dalawang uri ng kasalanan? First kind, Ang una po, sometimes we commit sin unintentionally minsan gumagawa tayo ng kasalanan po, hindi sinasadya. because of our sinful nature, right? Dahil po yan sa ating likas na kasalanan. Halimbawa, somebody make you trouble, make you get angry. Halimbawa, mayroong isang taong gumugulo sa'yo, yung nagpapagalit sa'yo. But you shouldn't get angry, right? Pero dapat na hindi ka magalit, di ba? Even somebody make you get angry, Kahit na right? mayroong gumugulo sa'yo. But mahirap endure, right? Pero mahirap po yung tiisin. That's unintentionally Kaya nang hindi sinasadya, you get angry, nagalit ka po. right? You commit sin like this, right? Nakagawa ka ng kasalanan ng ganun po, di ba? Yeah. Then of course you need to repent sin. At syempre po, kailangan mong magsisi. But there is another kind of sin. Pero meron pa pong isang uri ng It's an kasalanan. intentional sin. Ito yung sinasadyang You kasalanan. clearly know it's a sin, Kahit na alam mong ito'y kasalanan, but you intentionally continue sin. pero sinadya mo pa rin ipagpatuloy yung kasalanan. It's a different. Magkaiba po yun. Here the mga mapang ahas na pagkakasala. It's an intentional sin. Ito po yung kasalanang sinasadya. For example, you intentionally deceive somebody. Halimbawa, sinadya mong dayain ng isang tao. Right? It's just great sin, right? If you deceive somebody, it's great sin, right? Malaking kasalanan po yung pandadaya ng ibang tao, di ba? Even though you know, you intentionally deceive the other. Kahit na alam mo iyon, pero sinadya mong dayain siya. It's a different sin. Yan po yung ibang kasalanan. Then you cannot avoid the discipline. Kung gayon, hindi mo po maiiwasan ang disiplina. Bagamat pinatawadan ng Diyos si David dahil sa kanyang pagsisisi, hindi niya naiwasan ng disiplina. Tama? Bilang bahagi ng disiplina, namatay ang kanyang anak. Tama? We check 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 13 and 14. 2 Samuel 12, 13 and 14. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayunman, sapagkat sa pamagitan ng gawang ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay mamamatay. Right. After David committed great sin, right? The prophet Nathan came to David. Pagkatapos na makagawa si David po ng malaking kasalanan, lumapit sa kanya po si Propeta Nathan. Then Nathan point out David's sin. Kaya pinunto po ni Propeta Nathan yung kasalanan ni David. At that time, David was a king, right? Sa panahong iyon, si David po ay hari. If he didn't repent, maybe he can kill prophet Nathan. At kung hindi siya magsisisi, maaaring pwede niyang ipapatay si Why you Propeta point out Nathan. my sin? Bakit mo binibigyang diin yung I'm the kasalanan mo? king. I'm the king. Hari ako. I can do whatever I want. Pwede kong gawin yung gusto kong gawin. Kill. Kaya Right? patayin siya. But David didn't do like that, Pero right? hindi po yun ang ganun ginawa ni David. Sinabi niya, ako'y nakasala laban sa Panginoon. He really repented. Talagang nagsisi po siya. Then, sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Right? God forgave his sin, right? Pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. But, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay mamamatay. It was a discipline. Ito po yung disiplina. So, we have to know God discipline us. Kailangan po nating malaman, dinidisiplina tayo ng Diyos. Especially we continue sin intentionally. Lalo na kapag patuloy tating sinasadya yung pagkakasala. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, dinidisiplina niya tayo. It is because of God's love. Ito po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. He disciplined his children. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Ang tamang pagugali kapag tumangkam ng disiplina,
we think Hebrews chapter 12. We think about discipline of a Christian. Pag-isipan natin yung disiplina sa mga Kristiyano. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 5. Verse 5 hanggang 11. Hebrews chapter 12, verse 5 hanggang 11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat inuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi dinisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararasan ng lahat, kung gayon kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo ay nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila ay ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Sapagat tayo ay kanilang dinidisiplina ng kanilang panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinisiplina niya tayo alang-alang sa kaibuti natin, upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kalusuyan ay tila nais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa magitan nito. Verse 5. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag basta-basta isaalang-alang ang disiplina, dapat mong tanggapin ng seryoso ang disiplina. When you receive the discipline, you need to be serious. Kapag tinanggap mo ang disiplina, kailangan mo pong maging seryoso. It's not small thing. Hindi po itong maliit na bagay. You have to consider deeply in your heart. Kailangan mo itong pag-isipang mabuti, malalim sa iyong puso. You need to have a heavy heart. Kailangan mong magkaroon ng mabigat na You puso. need to be serious. Kailangan mong maging seryoso. Because God discipline you because of your sin, right? Dahil dinisiplina ka ng Diyos dahil sa iyong pagkakasala. At huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Kapag tumatanggap ng disiplina, hindi dapat panghinaan ng loob. Dapat itong tanggapin sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. Right? Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Yeah. You don't need to be discouraged too much Hindi niyo po kailangang labis na panghinaan because you experience God's love. dahil nakakaranas ka ng pag-ibig ng God Diyos. discipline you because God loves you, right? Dinisiplina ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. It's because you are children of God, right? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ang pagtanggap ng disiplina ay maaaring ituring na isang ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Tama? Yeah. So, verse 7, kayo ay pinapakitungguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano ngang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Verse 8, kung kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Even though you continue sin, you don't have any discipline, Kung ikaw ay kahit na nagpapatuloy sa kasalanan pero hindi ka nakakatanggap ng disiplina, it's more big problem. yan po yung mas malaking problema. Somebody, even I continue sin, I don't have any discipline. May nagsasabi, kahit nagpapatuloy ako sa kasalanan, hindi naman ako tumatanggap God ng really disiplina. loves me. Mahal talaga ako ng He Diyos. don't give a discipline to me. Dahil hindi niya naman ako dinidisiplina. It's not God's love. Hindi po yan pag-ibig ng Diyos. You need to check your faith. Kailangan mong siyasatin ang iyong Maybe pananampalataya. there is a possibility you are not dear His children. At may posibilidad hindi ka pa talaga niya tunay na anak. Right? Your neighbor children, makulit, commit sin, many sin. Yung kapitbahay ng iyong anak, makulit, gumagawa ng maraming kasalanan. Do you discipline him? Didisiplinahin mo ba siya? You don't, right? Hindi niyo po yan Because gagawin. he's Tama ba? not your children, right? Dahil hindi mo naman siya anak. But when your children makulit, commit many problem,
Pero kapag ang anak mo, makulit, gumagawa ng maraming problema, you discipline. didisiplinahin Because you mo. love your children. Dahil mahal mo yung anak mo. Because you don't want your children continue sin, right? Dahil ayaw mo na yung anak mo magpatuloy sa pagkakasala. Yeah. At huwag nang muling gumawa ng parehong kasalanan. Yeah. Verse 9. Bukod dito tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y dinidisplay nahin at sila'y ating iginagalang, hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama? So, kung inuulit ng isang tao ang parehong kasalanan, hindi ito matatawag na tunay na pagsisisi. Tunay na nagsisisi si David, kaya hindi na siya muling ginawa ang parehong kasalanan. Right? So, we know, right, the life of David. Nalalaman po natin yung buhay ni David. Yeah. Since he committed adultery, he never commits sin again. Magmula po nang makagawa siya ng pangalo niya, hindi niya na po ito kailanman inulit pa. Kung patuloy na nakakasala ang isang tao, nawawalan ng kabuluhan ang disiplina. Discipline meaning is if you continue sin. Wala na pong kabuluhan po yung disiplina kung patuloy ka pa rin sa pagkakasala. You have to completely stop your sin. Dahil kailangan mong ganap na itigil ang The kasalanan. sin never happen again. Na yung kasalanan ito ay kailanman hindi na muling mangyari. It's the right attitude, receiving the discipline. Ito yung tamang pag-uugali sa pagtanggap ng disiplina. Ngunit sa pamagitan ng disiplina, tayo ay natututo at nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Verse 11, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Right? While you receive a discipline, it's mahirap, difficult, right? Di ba po habang tumatanggap ka ng disiplina, mahirap. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamagitan nito. Yeah. So, through the discipline, you can be more trained. Sa magitan ng disiplina, pwede ka pong higit na You can be masanay. more complete. Ikaw ay magiging higit na Yeah, you ganap. can be more holy. Ikaw ay magiging higit na banal. You can bear the fruit of the righteousness. Na ikaw ay magbubunga ng katuwiran. That's why discipline is a helpful benefit, right? Kaya yung disiplina po ay pakinabang po. So if you have a sin, repent. Kaya kung ikaw ay nagkasala, magsisi And una. don't fear receiving discipline. Huwag matakot sa pagtanggap sa disiplina. After discipline, you can restore your Christian life. At pagkatapos ng disiplina, panumbalikin mo ang iyong pamumuhay Kristiyano. Okay, so it's the repentance of the righteous. Kaya ito po yung pagsisisi ng matuwid. You have to discern where to kind of this repentance. Kailangan nyo pong makilalang mabuti yung pagkakaiba ng dalawang pagsisisi na ito. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang matutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa simula sa May 13, magsisimula ang Grand Bible Seminar. Tulungan mo kaming magkaisa upang ang lahat ng kapatid ay makalahok ng may isang puso sa Grand Bible Seminar na ito. Sa pamamagitan ng mga Bible Seminar ito, tulungan mo ang maraming kaluluwa na maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.